Kalambuan, Dalatana, usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kidatibukan. Kalambuan, Dalatana. Davao, Mindanao, may adlaw inyo lagad Saldi Chato diri sa atong tulumanon ang Kalambuan Daratanan. Kumusta? Automatic Baminaw ug automatic viewers diri sa Davao ug sa tibok Islas Mindanao. Kinisabang inyong higalas kahanginan, Rafi Bermejo, may adlaw. Ang Kalambuan Daratanan nga matod sa mga importanteng impormasyon, mga isyu butang lungsod nun, nga ikaw kitang tanan adunay kalambigitan. Og syempre, karong adlaw ato makauban ang ato pinalangga, maabtik nga congressman sa unang distrito net ng Dakbayan sa Davao, Congressman Carlo Nograles. Sir? May adlaw kanimo Zaldi, kanimo Rafi, ug sa tanan atong tingtanaw sa atong programa ang Kalambuan Daratanan, may adlaw niyong tanan. Okay, Sal, sa atong mga isgutan na ninihigayon na, siyempre mga gihapon tag update no kay Congressman Carlo Nograles kung sa katong mga kasamtangang katikaran diha sulod sa Kongreso. Unya ato lang dalikitan Sal katong ginatawag natong umaabot nga Nograles Jobs Fair no. Og medyo nagkagulian karon sa kauluhang Manila atong hisgutan kung unsay nahitabo diha sa charter chains. Og siyempre ato sang hisgutan kay Congressman Carlo katong mga nakabinbin nga mga balaod nun diha sa Kongreso. Og di na to kalimtan ang inyong mga pangutana gikan sa tagsa-tagsa ninyo ka barangay. Back to you, Sals. Congressman Carlo Nograles nagsugod na ang Koresma ato sa psigitaw agog cleanman din atong Marso 3 kudiin gisundan kini og as Wednesday ni atong Pitsa Singgo sab. Ang pangutana ano na ba trabaho ang Kongreso panahon sa Koresma, Congressman? Well, karon session pa man mi pero mag-break na mi karong March 15 magsugod ang among break. Mao ni ang ginatawag namong Lenten season break namo. Pero pagpatak sa May 5 balik na pud mi og session. Then kanang among session gikan sa May 5 up to June 13. Then human from June 13 up to the 4th Monday of July adjourn mi ana kay in preparation sa State of the Nation address ni Presidente Aquino. So mao na ang among schedule karon, that's why ginaarangkada namo karon ang pwede namong mapasar na mga bills before kami mag-break sa March 15. Imong gisugat ang bulan sa Marso pinagi sa imong pagkigpulong diin nga atur sa panagtigom sa Competent Leaders for Philippines, Congressman Carlo Nograles. Kining kumusta ang imong experience o kasinatian sa imong pagka-speaker dito sa Kuala Manila? Maayo man. Actually, ang nag-attend dito na yung mga 200 ka mga young leaders gikan sa lain-lain mga eskwelahan sa Kauluhang Maynila ug apil ang gikan napoy mga taga Pampanga, napoy mga taga Cebu. So dito sa Kauluhang Maynila na yung mga leaders, mga college leaders gikan sa UST, sa LaSalle, sa Ateneo, sa UANP, and then gikan pud sa Pampanga, sa Cebu na po dito. So maayo man, well attended, almost I think more than 200 student leaders ug na mga young professionals pud ang niabot dito. Napagani mga law students ang naapod dito na nag-attend sa mong forum, leadership forum. Okay. Congressman Carlo, nakauban nimo sa isip mamumulong no dito sa Competent Leaders for Philippines Forum ang TV host og congressman usab no nga si Lucy Torres Gomez. Yes. Og ang TV host og basketball star nga si Chris Chu. Ang akong napansin murag daghang kayo mga batan-on nga mamumulong dito sa maong forum, Congressman Carlo. Gituyo ba sa organizer nga dunggon kadtong mga tingog sa mga batan-ong leader diya sa baong forum, Congressman? Yes, I think gituyo nila kay para mapakita sa mga estudyanteng mga lideres na dili kinihanlan na idiran ka para mamahimo kang leader bisan pa man sa medyo bata-bata o mga batan-on pwede lang gihapon mahimong lideres no. Susama namong duha ni Lucy na naa sa gobyerno, susama ni Chris Chu na bisan nasa sports, usa ka young youth leader lang gihapon pud siya. So gituyo na nila kay para makakuha pud sila og unsay mga experience namo, mga challenges namo isip mga young leaders lagi. And para makarelate pud kay matud palagi nila mas makarelate sila kung batan-on pud ang nagastorya. So
So dito sa forum gituyo nila puros mga batanon naalay mas ang pinakaidaran na lang mamumulong dito si Cardinal Tagle. Pero kung imong tanawon si Cardinal Tagle murag baby face man sad. So nagbata-bata pod. Pero siya nang pinaka may edad dito. Okay. Gikaingon nimo nga dito sab si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle aron na mamulong sa maong forum. Gusto lang may makisahit Congressman Carlo kung unsa pod ang nahimong mensahe ni Cardinal Tagle sa hisgutan ng pagpili og competent leaders para sa atong nasod, Congressman. Una sa tanan, nagingon si Cardinal Tagle na nagkaroon na in the history of the world, no. Nagkaroon na ta og the best young leader that the world has ever seen. And the best young leader that the world has ever seen is no other than Jesus Christ. So dili nato kalimtan na tong panahon na si Jesucristo din sa atong kalibutan medyo nasa sa edad na 30, 33, di ba? So siya ang makita nato pinakamaayong ehemplo usa ka maayong youth leader. So nagpakita lamang na dili kinahanglan na kay edad para mamahimo kang leader. Kay lagi the best leader that the world has ever seen was a young leader in the person of Jesus Christ. So ang iyang mensahe para sa mga batan-o na hinaot pa unta mao ning atong sundugon. Kung naaman himuon tang idol nga youth leader, dapat si Jesucristo na ang himuon natong idolo. Okay. Now ang kalainan sa pagka-leader sa atong ni Kristong Jesus, ang kalahian sa iyang pagka-leader is ang idea niya sa pagka-leader is dili na ikaw maghari-hari, kundi ikaw ang dapat pinakaubos na sulugoon. So daghan magud sa atuan nagtuo na kung leader ka, ikaw ang pinakataas. Hawod na hawod. Ikaw ang pinakahawod, ikaw tigsugo. Ang idea matud pa ni Cardinal Tagle dapat atong ibutang sa atong hunahuna, atong mahinumduman na dili dapat ingon ana ang maayong leader. Ang maayong leader dapat humble, magpakumbaba ug kinahanglan dili ingon na ikaw ang tigsugo, kundi dapat ikaw mamahimong sulugoon. Unya matud palagi niya kung tinuod pud kang sulugoon, ang paghatag nimong serbisyo dili lamang pud sa mga higala nimo, mga amigo nimo, kundi bisan pa man sa imong mga kalaban, sa mga dili gusto sa imo sa mga kuan nimo, dili kaganahan mga tao. So dapat walay pili pod ang pagserbisyo nimo ug dili lang dito sa mga tao na kaalyado nimo, kundi apil lang dito sa mga kaaway lagi nimo. And murag ang iyang pinakamensahe lamang is a true leader must remain humble. Okay. Congressman Carl Nograles mulusa sa og laing Nograles Jobs Fair karong suminaha. Og kini ipimutang dito sa Matina Central Elementary School. Og wa ko masayop Congressman Carl Nograles murag ikatulo na ning Nograles Jobs Fair. Di karong tuiga, yes. Karong tuiga, kay Kwan ang sama sa akong ginaingon, ang Kwan namo, ang schedule namo is dapat kada bulan na tayo usa ka job fair. So karong tuig 2014 March man ta karon, so dapat mao ni katulo nato. So January na isa, Pebrero na isa, Marso na isa, April na apod, May. So magkaroon kita og 12 ka job fair within the year of 2014. Hopefully makontinue po nato na sa 2015 up to 2016. Pero ambition po nako na dili lang unta, no, kung kaya siguro namo, kung dili lang once per month, kung dili basi mahimo pa ning siguro every other week. So mahimong twice a month. Kung mahimo, no. So gina-experimentohan usa namo ning once a month, pero hopefully mahimo ni siyang maybe every other week, hopefully. Tanawan namo ang dagan. Kini bang pagpahigayon og jobs fair dinhi sa imong distrito, kining apil ba ni sa imong gibuhaton isip nga chairman sa House Committee on Labor, Congressman? Well, dili man ingon na tungod lang ana, no, kay bisan pa man wala pa ko sa maong katungdanan, wala pa ta nahimong chairman sa Committee on Labor, nagahimo naman ta og job fair, no.
dili buti pasabot na ang chairman lamang sa Committee on Labor makahimo ani. So maingon nato na over and above sa pagiging chairman nato, no. Kay bisan pa man wala ta nagunit niya ng maong posisyon, nagahatag naman tag job fair. Ako lamang is tungod kay kita man ang chairman, dapat kita ang pinakaunang pursue ani. Kita ang pinakaunang na mga programa may tungod sa employment, no? Kay chairman gud ta sa labor and employment. So sa ato pa para kanako para mamahimo kitang maayong mamahimo natong magunitan ang oversight function sa Kongreso, kinihanlan makasulay pud ta, no? Sa laktod na pagkasulti, dili nato mahibaw-an kung unsay mga kakulangan sa sa Department of Labor, unsay mga challenges nila, unsay dapat natong buhaton, unsa pay angay natong buhaton, kung dili pud nato sulayan ang mga programa nila. Mao nang kung unsa may mga programa ang Department of Labor and Employment, akong ginapaningkamutan na kanang tanan mahatag sa among distrito, no? Kay para masulayan nato ug mahibaw-an nato kung unsa pa ang kulang, kung unsa pay angay natong buhaton, no? In fulfillment of the oversight functions ng Congress. Now, kanang job fair, of course, gusto po nato ng buhaton, dili lamang para masulayan kini, kundi para makatabang punta sa mga nangitag trabaho, no? Because ever since nagtuon naman gyud ta na dako kay ikatabang ani nga job fair. So now that I'm chairman of Labor and Employment, more so na atong i-push kini. Okay. Congressman Carlo, mangutana lang ko kung doon na ka ba'y gina-target kung pila ang angay nga mahatagan og trabaho sa kada jobs fair nga imong ginapahimutang, no? O nakumpara ba nimo ang imong target ngadto sa mga aktual nga nahatagan og trabaho sa pinagi sa Nograles Jobs Fair? Well, sa una manggod naatay job fair sa mall, di ba? Mao ni nga atong ginabuhat sa una. Unya katong sa mall, 1 day or 2 day event na siya na naa sa dakong mall, daghan kahit ang mga employers na giniimbitahan, no? So lahi na siya. Kini nga among ginabuhat manggod is barangay. So ang ginatanaw namong numero kung diri sa pagsugod namo aning barangay job fair. So like nung January, ang pinakauna natong job fair for this year na dito sa Bukana. Ang niapil dito ng mga aplikante na sa 144 ka applicants, no? Last month, February, tuwa naman ta dito sa Barangay 19. Ang niapil dito is 154 applicants. So medyo nadagdagan siya og napulo, di ba? From 144 na imong 154. Unya, dito sa January, pag kuha na mo job fair sa Bukana, ang niapil dito for interview, no? Ang na-interview dito is 81 ka mga aplikante. Diri sa Barangay 19, tumiyaging bulan, February, ang na-appeal sa interview, 117. Unya, dito sa overseas, sa local employment sa Bukana, last January, naka-interview sila og I think 49 applicants. Diri sa Barangay 19, last February, 99 applicants. So makita na to na incremental increase, no? Ni-increase o gamay. Madugangan o gamay. So hopefully this job fair madugangan na pud na. So ang akong measurement ani is kung naga-increase ba ta. Sa pila ka mga walk-in, pila ang na-interview, o pila ang na-hire on the spot. Mao niya mamahimong measurement na ako sa success. So kay obviously karon lang pa ta nagsugod sa January, so gina-improve ang information dissemination, ang pag-imbita, no, nato og mga aplikante ug ang uban pa nato mga processes para hopefully each month maka-increase kita sa mga matabangan natong mga aplikante ug hilabi na katong mga ma-interview for final interview ug ang ma-hire on the spot. Katong mga for final interview pagkuman sa job fair, katabang pud mi sa pag-follow up dito sa mga kumpanya. So ana nga among hatag nga serbisyo sa among opisina. So na yung mga post jobs fair activity after the job fair, naa lang gihapon ang follow up namo.
Okay. Pananglitan og interesado ang atong mga kabarangay nga magpahigayon og usa ka Nograles Jobs Fair. Unsa man ang angay nilang buhaton, Congressman Carlo? Well, right now, nakaset ng among schedule, pero sa mga gustong magpa-job fair, dali naman, no? Mag-coordinate lang sila sa mga leaders namo dito sa inyong barangay, na matay mga leaders nato diha sa inyong mga barangay, or i-contact lang among district office, padala lang po sila og sulat, request letter, and then i-process lang namo ang inyong mga request. Okay. Congressman Carlo Nograles, kabalita sa Department of Labor sa Rion 11 nga miusos kuno ang employment rate niya tumilabing tuig 2013. Kining mayngon ba nimo nga nagkagrabe ang kahimtang sa pamuo dinhi nga mao'y nakaingon sa pagkadaghan gani sa walay trabaho sa Davao Region? Tanaw no sa nato ang statistics, no, mga numero. In 2012, no, ang employment rate nato sa region nato, Region 11, no, Davao Region, nasa 94% employment rate, no. Pagpatak sa 2013, nahimo siyang 93.1%. So medyo miusos lang siya 0.9%. In terms of numbers, that 0.9% is equivalent to 23,000 workers, no. Ang nawala dito sa ginaingon na employed. Nga naman, dapat mahinumduman nato na kung Davao Region ang atong ginahisgutan, apil diha ang Davao Oriental ug ang Compostela Valley. Now, we have to remember na mao ni ang duha ka probinsya nga naigo sa Typhoon Pablo. In fact, pag igo sa Typhoon Pablo, matod pa sa mga reports, 138,000 workers ang na-displace. So kung sa laktod na pagkasulti, kung atong tanawon, kung mius-us lang og 23,000 workers ang nawala sa employment rate nato sa Davao Region, unya na 138,000 ang na-displace, na pangitaan og paagi, medyo na-remedyohan nato. Despite the fact na naigo ta sa Typhoon Pablo, maayo lang gihapon ang atong employment rate. Meaning to say, it could have been worse. In fact, we were expecting it to be much worse. Pero the fact na nahimo lang gihapon siya 93.1%, that's welcome news para sa ato. Nga naman, kay ang ubang mga probinsya na naa sa Davao Region, nisaka man ang ilang employment rate. So that made up for the losses dito sa Combal ug sa Davao Oriental. In fact, kung atong tanawon per sector, no, ang ngano na ingon naman, because ang agricultural sector lang gihapon nato ang pinakadako nga employment, no. Sa agricultural sector, I think for the whole of Davao Region, we're employing about 600,000 workers. Ana. Sa wholesale and retail, we're employing about mga 400,000 workers, no. Dito sa transportation and communications, that's about 150,000. Sa manufacturing, it's about 90 or 100,000. So, ang pinakadako lang gihapon is ang agriculture. Now, para maremedyohan katong 23,000 na miususta na nawala dito sa employment rate nato, gusto natong na karong tuig na 2014 mosa kang atong employment rate. I think ang pinaka-target nato is katong naigo sa Combal ug sa Davao Oriental. Kinihanlan dito motutok ang atong gobyerno karon unsaon ang paghatag og trabaho ngadto sa mga nawad-an og trabaho tungod sa Typhoon Pablo. And that's where the government comes in. And that's where katong atong gihatag nga pondo para sa disaster, no, ang nagihatag nato diri sa national government nato, ang calamity fund na atong gihatag, that is where it should come in. Ang paghatag o pag-create og employment dito sa mga areas na naigo sa Typhoon Pablo. Matod sab sa report nga naratipika na sa House ang proposed law nga magbugda sa usa lamang ka maritime agency sa nasod kay aron lagi nga matabangan kining atong mga seaman nga magpabilin sa ilang mga trabaho sa abroad. Kining pabor pasabta kami dugang kalabutan sa maong balita, Congressman Carlo. Yes, right now napasa na sa House of Representatives, no, napasa na yun on third reading,
Sa Senate, gipasa na po na nila ang third reading. So, ang gikinihanan na lamang ang pagpirma sa presidente. Sa lakad na pagkasulti, unsa maning maong balod nun, no? Hapit na manggod na blacklist sa European Union tungod anang non-compliance or weak compliance nato sa International Convention sa Standards on Training, Certification, and Watchkeeping of Seafarers. No? So, naatay mga sayop, no, na walay compliance, no, or low compliance ta dito sa maong International Convention. Karon, ang remedyo is kining balod nun, kung mahimo ning balaod, usa lamang na ahensya na lamang ang mututok ani basta when it comes to seafarers. Kaysa una manggod, apil diri ang PRC, apil ang CHED, apil ang TESDA, apil ang DOH. Karon usa na lamang ka ahensya ang mo-focus aning tanan-tanan. Basta when it comes to seafarers, ang marina lamang ang point agency diha, wala na ilain. So when it comes sa training, sa education, sa certification, sa skills, sa competency, sa health, professional regulation, tanan-tanan, basta marino, basta seafarer, marina lamang. So on a management point of view, no, dili na daghan kayong storya. Dili na tamo storya sa PRC, dili na tamo storya sa CHED, dili na tamo storya sa TESDA para ma-fulfill lang natin ang compliance nato dito sa International Convention. Usa lamang kaahensya ang atong kastorya ani. So kung bagsak lang gihapon ta, wa na tay laing sisihon pa kun dili kining maong ahensya. Kaya ang management point of view na tendency magturuan Anong wa man ta naka-comply. Tungod manggod anang opisina nila kay hinay kaayo. Dili tungod man kay dito sa katong pikas nga ahensya, wa man pud na sila mag-comply ana. So imbis na magturuan, isa na lamang. So hopefully with that medyo matutukan ug maremedyohan nato ang mga pagkulang nato dito sa matud palagi nila low compliance nato sa International Convention. So right now, kung matanggal tayo sa blacklist, wala na threat dito sa ato mga marino. Congressman Carlo, nahimong kontrobersiya diya sa House, no, ang pag-uyon sa Committee on Constitutional Amendments sa bill nga nihanyag nga bag-uhon ang 1987 Constitution. Matod sa mga kritiko sa charter change nga railroaded o gidali-dali kuno ang proseso sa maong committee, no? Ang imong reaction, Congressman Carlo? Well, nag-ingon naman ko sa inyo, di ba, na ginaarangkada na karon ang charter change. Dito pa to sa previous natong discussion nato, ako nakamong giingnan na ginaarangkada na nila. Pero kung buto na unaon, tinuod, giarangkada nila in 2 weeks, no? 2 ka semana, nga back to back session. Yun ako, di ba? Monday, Tuesday, Monday, Tuesday na po, no? Karon, bisan pa man maingon nato na giarangkada na nila sa committee ba, dili man po ta makaingon na humana, no? Kay gikan diha sa committee, di na-approve na sa committee, maadto po man na sa plenary. Pag-abot sa plenary, syempre na lagi hapon ang discussion. Pero sultihan to be fair, bisan pa man nag-back to back sessions na mi or committee hearings mi, pabalik-balik naman po ang mga issue, ang mga pangutana, yung procedural, tama bang na procedure, na yung na oo, na yung na dili, gusto ni, or it's the same, no? Na dapat jointly, dapat na ang mga senators, dapat i-convene nato as usa ka constituent assembly kini, dili pwede resolution pero naakubutang sa atong rules na pwede yung resolution. So pabalik-balik pa ulit-ulit diya sa procedural issue. Sa substantive issue ana lang gyapon pod, no? Ginaingon nila na dili maayo na atong ablihan, ay nagingon kinihan lang natong ablihan tungod kay kung walay foreign investor diri, walay makahatag trabaho. Diba? So, dapat una ang Pilipino. It's the same argument. So, to be fair,
murag, as far as the committee is concerned, medyo hinog na rin eh. No? Kay pabalik-balik ng storya. Kay at the end of the day, majority wins lang manggihapon. Wala lang manggihapon na kumbinsi ang muboto sa or muuyon ani. Now karon ato na pud na sa plenary. So pag abot sa plenary, kinihanan pud na og 3/4 vote. No, dili majority ha, 3/4 vote sa tanang kongresista na naa diha sa Kongreso. So 3/4 dili 1/2, di ba? Or 1/2 plus 1 kung dili 3/4. So medyo kwan nang gyapon po na. Medyo taas-taas na numero ang gikinihan na nato ana. Then human moadto lang magyapon na og Senado. Then pag-abot sa Senado, ana lang gyapon ang proseso, moagi komitiba, debatihon nila dito. Pag-abot sa plenaryo sa Senado, 3/4 lang gyapon ang gikinihan lang. So although ginaarangkada, dili man pud ta makaingon na railroaded kay wala pa man nahuman ang railroad. Pero abi mangunin mo kung kritiko ka, Salz, railroaded na siya kay kung kritiko ka ang imong tumong manggod dili lang ang pagdilatar, no, kundi dili ang pagsumpo mismo nga mapasa ang maong bill. Anyway, Congressman Carlo, dayagman sa katawhan no nga si Speaker Sonny Belmonte mismo maoy nag-author sa charter change diya sa House. Ang pangutana kung pwede ba ni himuong basihan sa katawhan sa ilahang pagtuo nga sa dayon-dayon no aprobahan ra gyud sa Kongreso ang maong bill, Congressman. Well, we cannot deny nga tungod kay si Speaker Belmonte ang author or ang naga-push yun ani, we cannot deny na naapon na impluwensya. No? Naapon na siya impluwensya sa Kongreso or sa mga kongresista. Una sa tanan, maingon nato na siya ang pinaka-leader diha sa Liberal Party. Unya sa Liberal Party, nabaya na sila baya ang pinakadaghan diha sa Kongreso. So, automatic, dili naman automatic, pero ma-assume nato na silang tanan pabor, di ba? Or kung na may dili pabor, pila lang na. Pero siya man pud ang ubang mga partido ni boto man pud siya ha speaker. So na pud na impluwensya, no? So sa laktod ng pagkasulti, of course, very influential na kung ang speaker ang naga-push, madala niya, no, ang kadaghanan sa mga kongresista. Ang pangutana lagi is kung moabot na og 3/4. Yeah. Diba? Kaya na po may debate sa plenary. Okay. Sa Senado, pinagisab ni Senate President Franklin Drilon, may padayag nga dili sila uyon sa charter change idea ni Speaker Sonny Belmonte. Nya amar kanyang sa laing bahin ningon sab nga dili nila iduso ang charter change. So sa tan-aw nimo nining duha ka managlahing baruganan, Congressman Carlo Nograles, gikan sa dagkong liderato, usa sa tan-aw nimo nini, usa reaction mo ani? Well, sa Senate, hindi pa man dumadating sa kanila, no? So tingnan natin. Kung sabihin ng Senate, ayaw nila ang charter change, tapos ang boxing, wala tayong mahimo. Diba? Ana lang na simple. Diba? Yeah. Una sa tanan, kinihanlan na mo sponsor niya na sa committee. Diba? Dapat na ay mo sponsor usa niya na unya i-sponsor po dito sa committee before siya mo atog plenary. Kung dito pa lang, walay mo sponsor or dili nila i-calendar sa committee, tapos na boxing. Baka matapos na lang ang 2016, wala pa yan. Diba? Kung i-sponsor man, you have to convince the majority of the members of the committee. Diba? Pag abot sa plenary, you have to get 3/4. So, maybe not. Wala ta kabalo. Basta ang House, na siya'y sariling paninindigan, na siya'y sariling proseso, niya bahala na pag abot sa Senado. So, very challenging lang gihapon. Now, when it comes to Malacañang, ug mao kini ang gusto natong isulti, kay dili tanan baya na sayod ani. Ang uban nagtuo na ang charter change pareha sa usa ka balaod or balaod nun
kinihanlan og pirma sa presidente, di ba? Kung balaod nun, mapasa sa House, mapasa sa Senate, kinihanlan og signature sa presidente para mahimo siyang balaod. Ang charter change, wala dili kinihanlan. Pag Constituent Assembly, no, technically speaking, pag Constituent Assembly sa House o sa Senate, voting, no, on revisions to the charter or the Constitution, dili na kinanog pirma sa presidente. Diretso na sa taong bayan for national referendum. Dili na siya moagi sa presidente para siyang pirma. So in other words, pwede mo ingon ng palasyo, pwede mo ingon ng presidente na dili ko gusto og charter change. Pero the fact remains, dili na siya moagi sa presidente. Diretso na sa taong bayan para sa desisyon ng taong bayan. So ana pod, no? Uyon ang House, sugot ang House, abot sa Senate, sugot pod ang Senate, di plebisito na, referendum na. Pag abot sa taong bayan, uyon ang taong bayan, di niya na. O di man. Ana na, kasimple. Diretso na, no? Okay. Kining tungod sa kontrobersya sa Chacha, Congressman Carlo Nograles, doon ay laing isyu nga mi guwa o mi tumaw may kalabutan sa nininggingo lagi nga hidden pork barrel. Kining ang nakalami pag yun gingon nga pork barrel, pork only. Only rice, only rice. Gingon nga unlimited pork barrel para ngadto sa mga magbabalaod. Sa kasulti nimo may kalabutan sa mga issue, Congressman? Sa tinuod lang, wala mi kabalo kung unsa nang ginaingon nila nga unli or pork. Kay sa 2014 wala na may pork barrel. Di ba? Sa 2014 budget, ang budget dapat para sa PDAF na adto sa laing mga ahensya. So dito na. Tuwa na dito. Kung naay budol sa among opisina, o na may laing inabuhat kundi amo na lang i-refer dito sa mga ahensya. So sa DOH, sa DSWD, sa CHED, sa TESDA, mao na puro refer lang mi. So kanang ginaingon nila nga unli or hidden pork, basig ako lagi blind nila. Kay ako wala akong kabalo ana. Wala ta kabalo kung unsa ba na. So kining ginaingon na charter change, what's in it for us? Ako nagapangutana pud ko, unsa man ni? Naabay kwan, abay agenda. Sa tinuod lang, walay nakibalo eh. Walay nakibalo, nagtuo lang gyud si Speaker Belmonte na kini na natong buhaton kay naiwit na ta sa ubang mga nasod. Kay ubang mga nasod daghang mga foreign direct investments, daghang mga ginahatag na trabaho. Pero kita sa atong nasod kay limited ang atong ekonomiya para lang sa Pilipino, dili makasulod ang mga langyaw, ang mga negosyante gikan sa laing nasod. Di adto na lang sila sa laing nasod, no? Sa atong mga silingang mga nasod dito sila nagaadto. Mao na. But if you talk about pork barrel ug ang connection ani sa charter change, to my knowledge there is none. No? Unless lagi gina-blind lang ko. Basing na iuban diha, pero to my knowledge and as far as I know, wala na pork barrel ang 2014. So if somebody else is getting something, I don't know. No? Doon naman ko day form nga naga-circulate, no, Congressman Carlo. Kinahanglan nimo i-fill out para maka-avail ka ning ginaingon nilang hidden ug unlimited pork barrel. Basing wala ka mapadadaan sa mong form, manawa ka basin. Basin. Pero ako, sa tinuod lang, pagkagawas niya ng mga balita, nangutana pud ko sa mga kongresista, unsa man ni? Yang ingon lagi nila, ambot lagi kung unsa na. Ambot kung ngano na ay ginaingon nga form. Now, ako na lang, medyo kampante ko na dili na siya tinuod. Kay ngano, automatic ang speaker nag-deny. Okay lang na. No? Deny man gyud ang speaker. Pero hasta tong minority leader, ni-deny man sad. Diba? Na wala siya kabalo, wala siya kalibutan, aning maong porma, kung na may porma. No? So because even the minority leader said na wala, kay automatically you would think
na kung naagi forma, ang pinakaunang mo kuan niya na, mo alma or mo expose niya na is the minority leader. Kaya siya good leader sa minority. Diba? But the fact that even the minority leader said na hindi ko alam yan. Wala akong alam na form. O ngayon lang ako nakarinig yan. Means na kuryente. No? So duha lang na. Either kuryente na, dili na tinuod, or blind ming tanan. Mao lang na. But I don't think so because yun nga, nagtatanong ako sa ibang mga congressmen, nagtatanong ako sa kung sino-sino man ang pwede natin tanungin, kung makichismis ko diha, wala man. And the fact na that the minority leader said na hindi yan totoo, well, yun na yun. Basing sa disbursement acceleration program wow ni Sals. Ako gani, wa mo ko idap. Mao man. Anyway, malahit ta Congressman Carlo. Dili malimod nga ginasuportahan sa civil society kining Chatsa. Sa tanaw nimo mapasaka ning charter change sa panahon ni Presidente Aquino, Congressman? Yung sa civil society, ewan ko lang, how do you, yun nga, hindi ko alam paano Pag-define, ba pag-define yan ng civil society. Sa pagkakalam ko, sa ako naibawaan, ang nagasuporta is mga business groups, no? Na yung mga business groups ang nagasuporta ani. Mga employer groups nagasuporta ani. Ang foreign chambers nagasuporta ani. Do we consider them a civil society? I don't know. Hindi ko alam, no? Pero ilan yung ginasuportahan tungod kay nagtuo lagi sila na asa ba nang nagsugod tungod aning ginaingon na nganong gasaka lagi daw ang atong ekonomiya pero daghan lang gyapon ang walang trabaho. Daghan lang gyapon ang walay trabaho, walay inclusive growth. Matud palagi nila. So, yun na nga. Dinasabi nila, we have to take advantage na gwapong atong ekonomiya, gwapong ekonomiya sa nasod. Sa ato pa, daghan ang gustong mo invest, gikan sa gawas. Pero dili man sila kasulod. Kay mga restrictions, kay na economic restrictions. Kung ato ning i-open up, ang atong ginaingon na paglambo sa atong ekonomiya, matranslate nato na siya sa foreign direct investments na makahatag og mas daghang trabaho. Mao na ang ilang argumento. And mao ni sila ang nagasuporta ani. No? Now, is the president behind this? Si President Noynoy Aquino, is he behind this? Hindi ko alam. Kasi ang sinasabi niya hindi eh. Gikan sa palasyo, gikan mismo si Yaha, gikan mismo sa mga spokespersons niya, lagi nilang sinasabi na wala kaming pakialam dyan. Hindi namin sinusuportahan yan. Dili mi ang nag-push niya na. Pero at the end of the day, alam nyo, hindi naman dada ng presidente yan eh. Naasa kamot sa Kongreso, naasa kamot sa House, o sa Senado, o sa katawhan. At the end of the day, pag national referendum nato na, pag plebisito nato ana sa katawhan kung uyon ba sila or dili. Okay. Sals, mga kaigsunan, daghan patag hisgutan, no? Labi na katong mga nakabinbin nga mga balaod nun diya sa house. Pan, hatagan lang ito gamay higayon ng atong mga pahinumdom. Ay lang maghawa kay mabalik tayo. Kalambuan, Dalatana. Mayong buntag kaninyo darama higala. Ako si Andrew Vigo Ong. Nagpuyo sa 19-B. Og nato ko diri sa job fair sa Dison Elementary School. Og dako kong pasalamat karon na on the spot hired ko. Na-hire ko sa Skillworks agency, isa ka nursing aid, dakong kumpanya diri sa Davao City. Og dako kong pasalamat kang Attorney Carlo Nograles. Alas 8 ko na ito diri. Siyempre, ang gidala, mga resume, folder, o papel. Paspas ang ilahang system ron, dali ra kayo, nakita ko trabaho tungod. Dili para sa akong sarili, pati po sa akong pamilya na matabangan ako sila. Daghang salamat sa Jobs Fair na gidala ni Attorney
Carlo Nograles diri sa 19-B. Karon na ako'y trabaho ug ako si Andrew Vigo Ong. Karon na ako'y K. Kalambuan Dalatana. Balik na sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan. Mga kaigsuonan atong isgutan karon ang mga bills no nga nakabinbin diya sa House. Salz. Kining Congressman Carlo Nograles duday usa ka balaod nun diha nga mayngon nato Congressman Carlo Nograles nga gusto nga ipideklara nga ang adobo isip nga pambansang pagkain. Mayngon ba nimo nga trabaho pa ni diha sa House nga mugama o ang pagdeklara og national symbol, Congressman? Well, tanawon sa nato no. Kinsa ba ang nag-sponsor sa bill? Diya ta magsugod. Ang nag-sponsor sa maong balaod nun si Congressman Rene Relampagos gikan sa Bohol. Now, kinsa man si Congressman Rene Relampagos diha sa House, siya ang chairman sa Committee on Tourism. Dili ba? So, maingon na to na the reason na gina-sponsoran niya ang mga balaod nun is because to promote our country, siyempre, dapat naatay mga ginadala ng mga national symbols. In fact, sa mga eskwelahan, matod pa ni Congressman Relampagos, sa mga eskwelahan, sa ato mga public and private schools, ginatudlo sa mga bata ang national symbols, mga 20 national symbols kini. Pero kung buto naon, kinsa ba nag-declare ani nga mahimong national symbol? Wala. So, puros ni unofficial sa ato pa. Walay basihanan. Wala tay balaod na nagaingon imaw ni mauna. Like for instance, who is our national hero? Kirata na yun na Rizal. But that's unofficial. Wala pa tay balaod na magsulti og ingon ana. What is the national flower? Oy, sa pagitan na Salz. Pero wala tay balaod na nag-declare ni ana. So, parang to formalize something, kinihanlan mo agi na siya og pasahon usa na ug himuon usa ng balaod, no? And well, part of the ang iyang tuyo pod is syempre to protect our national symbols, to conserve the national symbols for unity, and lain man pud kay tourism siya na unya pag-abot sa mga langyaw diri mangutana sila sa mga Pilipino. Unsang national unsay national bird ninyo? Unya, ang usa mo ingon Maya. Ang usa mo ingon Philippine Eagle. So nagkalalis na hinuon ang duha ka Pilipino. So moingon ang turista unsa man ni? Mo sila mga Pilipino man ning duha unya wa sila nagkasinabot kung unsa ang national bird. Nagdalisay pa may. Nagpaman ang duha. So the national bird is actually Philippine Eagle ana. Pero mao lagi na wala pay balaod nakakuha ni ana. So, national language. So, 20 ni siya, no? National fruit. Unsay national fruit? National fruit, Mango. mangga. National fish. National fish, bangus. National costume. Uy, barot saya, Salz. National heartthrob. National, Heartthrob. Ang national bookstore, unsa? National bookstore gyapon. Pero wala na to siya sa balaod na ni Congressman Relampagos. Okay, kining Congressman Carlo Nograles, singit lang nato ni kay gikan ni sa ato mga kabarangay diri sa ato ga siyudad sa Davao. Wa kay gihimo sab karon ang Kongreso nga si Manny Pacquiao kay himuon siya nga mayngon ba nato nga babansang kamao. Bisag tao siya, dili man siya kumo, Congressman. Binuhuan ni Sir D. Kasi okay lang. Wala tayong inanang balaod. Nickname lang to, Salz. Nickname to ni Manny Pacquiao. Tunog naman kaya di pambansang kamao, di ba? Tunog lang kayo, pero dili siguro na-appeal sa balaod nun ni Congressman Relampagos. Kini Salz, dili ni joke ha. Serious na ni ha. Nakadungog mangod mi Congressman Carlo Nograles nga unta tutukan na lang daw sa mga magbabalaod nga ang mga importanteng bills no. Aron dili daw masayang ilang mga oras mosigig pangita og mga national symbols. Ang imong reaksyon, Congressman? Well, kung si Congressman Relampagos ang atong pangutan-on,
mo stick by man gyud siya na importante man sad ni na natay national identity. So kinahanglan i-declare na gyud no. Through a law sa kabalaod, ma-declare na gyud kung officially ning mga national symbols nato. Pero bisan pa man ingana nakasimple or complex ang usa ka balaod nun, kaya man na sa Kongreso ipagsabay-sabay ang tanan, no? Tanan namo mga komitiba na may lain-lain mga priorities, na mga lain-lain mga objectives, mga targets namo, mga goals namo. And kaya sa Kongreso na hisgutan ang tanan. In fact, bisan pa man gawa sa national bills na amang ganit ay mga local bills, kaya lang gihapon na kuan hisgutan sa Kongreso. So, dili man ingon na from the simplest to the most complex laws, may oras naman ang House of Representatives o ang Kongreso na hisgutan kining tanan. Nag-uulang ko, Sals, kay kung saan paghimog landmark sa adobo ba? Durian, okay kaya, pero adobo ba? Anyway, giaprobahan sa House Justice Committee ang proposal nga himuong Filipino citizen, no, ang NBA player nga si Andre Blatche. Aron makadula ko na siya. Blatch? Okay. Aron makadula ko na siya sa Gilas Pilipinas team. Murag bago ni sa akong pangdungog Congressman Carlo. Pasabta doon mi kung nganong dunay mga ingon niini nga mga balaod. Dili ang Kongreso manggod naa siya gahom nga ang usa ka foreign national, usa ka langyaw, pwede niyang himuong Pilipino through naturalization through an act of Congress, no? Gibuhat na nato kini just recently kay Marcus Douthit. Mao nang si Marcus Douthit, bisan pa man Amerikano siya, nakadula siya sa Gilas basketball team nato. O gani, maingon nato, tungod kang Marcus Douthit na naka-appeal siya sa Gilas team nato, na kuha nato ang silver medal diha sa Asian FIBA Championships, di ba? And tungod niya na kay naka-silver ta, makadula ta karong Agosto diha sa FIBA World Cup sa basketball, no? Pero kung wala na to ginaturalize si Marcus Douthit, dili unta siya maka-appeal diha sa atong basketball team, no? Kay under the FIBA rules karon, ang naturalized citizen can play for your team. In fact, kung matanaw kag FIBA karon, na ay mga lain-lain mga bisan gikan sa laing nasod na nagadula dito sa ilang mga national teams, no? So, na mga foreigner looking, foreigner man gyud. Kana lamang FIBA now allows a naturalized player to play in pero your laban ni national siya team. dugong Pilipino kung Wala. That's why you need to go through the naturalization process, and usa sa mga pwedeng para ma-naturalize ka as a naturalized Filipino, pwede through an act of Congress. So mao nang nahitabo kang Douthit, Marcus Douthit. Karon modula na ta sa World Cup sa Spain. World Cup, FIBA World Cup karong Agosto. So gusto nila, no, na kining si Andre Blatche, who plays for the Brooklyn Nets diya sa NBA, i-naturalize pud nato para makadula pud siya sa atong Gilas team pagdula nila dito sa Spain karong Agosto. Okay. And ito ngayon dumaan sa Committee on Justice, gibotohan sa Committee on Justice pasado. Ug maabot ni karon sa plenary, and then debatehan na mo, botohin na natin, and then maabot po na sa Senate, and then pirmahan na lang gyapon kana sa presidente. So kung anong ginawa natin kay Marcus Douthit, yun din ang gusto natin gawin kay Andre Blatche para makadula siya ug para mas dako ang atong tsansa, no, na basin maka-placing ta dito sa FIBA World Cup. Now, if you ask me, siyempre na yung mga nag-iingon na kinahanglan ba nato na buhaton, hindi ba dapat kuan puro Pilipino lang. Yan yung mga argumento nga ingon ana. But yun na nga,
dadaan namin with the act of Congress and, debatehan namin yan. Murag duwindi siguro, puro Pilipino lang. Dito mo import sales, no? Hindi, mo naging gila yung lagi nila. They can teach you skill. They can teach you all the ways, diskarte sa basketball. They can teach you to develop your skill, but they cannot teach height. Mao na ang kulang sa atong team. So, ang ginapangita karon is katong mga taas. Like, si Douthit is 6'11". Si Andre Blanch is also 6'11". So, mao na ang ginapangita karon sa atong team. Kay, ang atong kalaban puros matag-as man. Nya kitang mga Pilipino, dili man kay tag-as. So, kinahanglan tao sa ato pa mag-import. Pero dili man pwede mag-import, i-naturalize na ito. Tunay mga report day karon na Congressman Carlo Nograles nga ang Comelec hangyo nila ang mga magbabalaod nga mupasar og balaod nun nga ibawal na ang pagtuyok sa dagkong kandidat nga kwarta ba sa panahon sa eleksyon. Kining pasabta daw mi unsa ni siya may chance sa bading mahimong balaod, Congressman? Well, ang Comelec karon ga-propose karon sa Kongreso nga maghimo lagi miug sa kabalaod nga mag-impose og money ban, no? Iban ang kwarta pagabot sa eleksyon. Okay. So, gisulayan na ni sa Comelec sa una kining yaging eleksyon. Nagpa-issue sila og Comelec resolution na nakabutang dito sa ilang resolution is 6 days before the election day. No? Bawal mag-withdraw og kwarta na 100,000 pesos sa bangko. Unya, bawal mag-transfer og pondo worth 500,000 pesos and above. Ana. So, initabo, gi-question sa Supreme Court, gi-declare na unconstitutional sa Korte Suprema. Karon, hangin na po ni sila sa Kongreso. Ingon sila, himo magbalaod nga ingon ani para ma-prevent na to ang vote buying. So far, sa akong pagkaibalo, wala pa'y nag-sponsor ani tungod kay maulagi na, ang gikahadlukan is number 1, basin i-declare lang gihapon na unconstitutional sa Korte Suprema. Ikaduha, matod pa nila, mag-impose ka og money ban. Bawalan nimo ang pagtuyok o pag-circulate sa kwarta 1 day before election, or 2 days before election, or 6 days before election, or 2 weeks before election. Whatever the period is, mangita lagi hapon na siya og paagi. Di, butang natog 14 days before, di i-withdraw nimo before mag-impose ang money ban. Ano lang na. So, it will not solve the problem. Mahasol pa karon ang atong banking system. Mahasol pa ang tanang mga negosyante tungod aning money ban, and it will not solve the problem. Because if you say, mao ni ang period, di i-withdraw nila before ma-impose ang money ban. I-withdraw nila before na bawalan ang pag-withdraw. So, mangita lang ihapon na sila pamaagi sa laktod na pagkasulti. So, suggestion lang kini sa Comelec, but ay parang wala pang gustong mag-file. May kalabutan sab sa FOI kun Freedom of Information Bill, Congressman Carlo Nograles. Nadungo bang gud mo nga basin og sundon sa House ang FOI version sa Senado? Pasabta mi andan na ba ang House karon nga ipasa ang FOI bill, Congressman? Well, base sa akong nabalitaan, maulagi na suggestion na kung unsa ang version sa Senado, sundugin na lang sa House. Kung ina na ang buhaton sa House, di mas paspas, di ba? Kay kung sundugon na namo, dili na siya mo agi sa BICAM. No? But matod palagi ni Speaker Belmonte, he has given his assurance nga in the 16th Congress, papasa ang FOI. Okay, so kana na lang, let's hold the Speaker to his word na papasa ang FOI karong 16th Congress. But I know, ang alam ko, ang plano sa Senado, before mag-break, sa Lenten season break, pasahin na nila ang FOI. So now, the pressure will be
karon sa House of Representatives. Now, if we follow the Senate, di mas mabilis, mapalabas natin agad. Okay. Congressman, ato ta sa mga pangutana sa atong mga kabarangay, no? Apektado na daw ang Davao sa kakulang sa kuryente sa Mindanao. Doon na ba daw plano nga imbestigahan sa Kongreso? Labi na kadtong misteryoso gani nga pagkawala sa kuryente, di pa lang dugay. Well, ang right now, syempre, daghan laging haka-haka. Pero ang murag nigawas karon nga pinaka-latest na balita nganong nagkaroon og shortage sa kuryente sa Mindanao is because tungod aning na breakdown ang Stiag coal power plant nato and diri sa Misamis Oriental. And tungod kay nag-breakdown kana, maka-expect yun ta diri sa Mindanao og rotational brownouts. Okay. Blackouts. Ilabi na karong bulan sa Marso o madamay po daw ang April ug May. Okay, it will take 2 to 3 months before nila maayos yung Stiag power plant, coal power plant. Unsa ginabuhat karon sa Department of Energy? Well, matud pa nila, they will now recommission the Iligan diesel power plant. Naapod duha ka diesel power plants na i-open up na nila. Unya karon 2015, we expect ang opening ng coal power plant nato diri sa Davao City Sur ug ang opening up ng coal power plant sa Sarangani. And then on 2017 o 2016, meron tayong ma-expect na another power plant na mag-open up. And kuha na po nila, na-increase po nila ang capacity sa Agus Hydro nato. So all of these things parang slowly ginakuha naman sa Department of Energy. Pero yun lagi, hindi ganun kabilis daw. And itong first 3 months natin, March, April, and May, pagpatak sa summer, maka-expect yun ta, including Davao City, o rotational brownouts. Well, the Department of Energy has given some assurances, pero dili pa kaayo reassuring para kanato. And ang committee nato on energy is still trying to find ways na gunsaon ang pag-solve niini. Okay. Pero matod sa uban, masolusyonan ra kuno ang problema sa kuryente dinhis Mindanao, no? Kung i-repeal ang katong giingon natong Electric Power Industry Reform, ako ang ipira law. Tama ba niya statement, Congressman Carlo? Ang problema nato sa kuryente really is ang atong supply. Na wala tay or kulang kayong atong mga power plant. Ang pag-repeal sa IPIRA, ang idea man gud nila is kung i-repeal na itong IPIRA, makasulod na po og balik ang gobyerno. Kay right now, ang naitabo is atong gi-privatize naman good. Nasa private sector na nato gihatag ang pagtukod, himo, ug butang og mga power plant. Karon kay privatize na siya tungod sa IPIRA, ang national government, ang gobyerno, dili na makabuhat, makahimo, makatukod og power plant. Ang idea is kung i-repeal na itong IPIRA, pwede na po mo sulod og balik ang gobyerno. Sa lahat na pagkasulti, kung supply ang kulang, kung kulang ta sa supply, enter na po ang national government, siya na lang magpatukod og daghang mga power plant para dili na ta malo ang supply sa kuryente. Well, that could be true, no? And the question is, may pondo ba ang gobyerno para magpatukod og power plant? No? So it really depends manggod kung unsa ang kung unsay gusto gibuhaton sa national government. Are we naanabagyod ta diha sa mga punto na kinihanlan na mo enter og balik ang national government? Mao na ang pangutana. And what is the strategy of the national government about this? And yan ang panay sige migkalot sa among ulo diha sa Kongreso kung unsa ba gyud ang game plan nato. Kay right now murag ang feeling namo wala kay namo makita ang game plan.
Murag di naman kita ito kapugan na Congressman Carlo Nograles nusos ng tabi sa atog Toromanon. Basi ito nakapay ikapuno. Murag nakita ka ba sa barangay nato dito sa mga uban mo si County Speaker Prosper V. Nograles dito sa Erico National High School. Uban ni Congressman Carlo Nograles. O siyempre, yung mensahe para sa katawan, Congressman. Dito sa Erico Nograles, 23rd founding anniversary to sa Erico Nograles National High School. Ug nagpagawa sila og mag-unveil nila ang retrato sa akong lolo. So naka-display na dito. Kay daghan lagi ang nagapangutana unsa ba kinsa ba na si Erico Nograles or unsa ang agway ana. So karon kita na gid na nila kay naka-display na dito. So siyempre pag-unveil niya na si ang akong amahan na si Speaker Boy Nograles ug ako ang uban niya mga igsuon dito. So alang sa atong mga naminaw tan-aw karon natay jobs fair na pagkabuhaton karong Sabado, March 8 diha sa Matina Central Elementary School. Mao ni ikatulo natong job fair karong tuig 2014. Of course, every month naman tay job fair, so April na pod and so on and so forth. Ug kini among ginabuhat kay para matabangan nato ang mga nangitag trabaho na dali lang pod sila makakitag trabaho. And hopefully kining mga programa proyekto susama ani padayon niyo suportahan. And daghan pa tang mga himuon nato mga inisyatibo para ug alang ikaserbisyo nato katabang nato sa atong distrito. Kay tanan ug hilabi na sa akong asawa nga si Marga ug sa akong mga anak si Mateo, Massimo, Nika, kay tanan daghang kayong salamat ug may adlaw. Okay. Daghang salamat Congressman Carlo Nograles. So gusto lang nato pasalamatan Sals no si VJ Salonga of Decoratives by John and Erks ug si Kata Galinito na nagtabang og ayos kanato no. Happy Women's Day di ay no sa tanang kababayanan hilabi na sa akong pinanggang sister-in-law ang Gabriela Southern Mindanao Chairperson si Dr. Jean Lindo ug sa akong kapikas sa kinabuhi si Joanne ug sa atong director kay Ching Amor no ug kaninyong tanan tungod kay wala naman kitay oras kining higalas kahanginan Rafi Bermejo maayong adlaw. Okay, siyempre inyong alagad Saldi Chato ig mingon maayong adlaw kanyo pa. Kalambuan Dalatana. Mayong buntag kaninyo darama higala. Ako si Andrew Vigo Ong. Nagpuyo sa 19-B. Og nato ko diri sa job fair sa Dison Elementary School. Og dako kong pasalamat karon na on the spot hired ko. Na-hire ko sa Skillworks agency, sa ka nursing aid, dakong kumpanya diri sa Davao City. Og dako kong pasalamat kang Attorney Carlo Nograles. Alas 8 ko na to diri. Siyempre ang gidala mga resume, folder o papel. Paspas ang ilahang system ron. Dali ra kaayo. Kita ko trabaho tungod dili para sa akong sarili pati pud sa akong pamilya na matabangan ako sila. Daghang salamat sa Jobs Fair nga gidala ni Attorney Carlo Nograles diri sa 19-B. Karon na nakoy trabaho. Og ako si Riandro Vigo Ong karon na nakoy K